Thursday, today, 7th July. Um, Alam niyo mga boss, alam niyo pag may bagyo o may darating na bagyo o umuulan, isa hong bagay na nakikita ho natin yung pangamba at yun hong pag-aalala ho ng mga magsasaka ho natin. Unang-una sila ho agad titingala ho sa langit na kung maaari huwag tatamaan ang kanilang mga pananim. Lalo-lalo na yung hinahabol ho yung kanilang pag-aani na inabutan ho nitong sinasabi ho natin. Hindi naman ho tatama sa atin bagyo, pero sa Batanes daw ho parting yan. Pero may mga iba pang mga bagyong darating. So sa atin ho kasi, minsan lang ho, maalaala ho natin yung mga magsasaka ho nagpapakain ho sa atin, mga Pinoy, mga bossing. Pagbibigay pugay ho to sa mga magsasaka, sila ho yung mga talagang masisipag ho talaga. At nakikita ho namin yung kanilang pakikipagsapalaran. Karamihan ho sa mga magsasaka ho natin sa Pilipinas, mga boss. And yung kanilang average age ho ng mga farmers ngayon, yung mga edad ho ng mga magsasaka ho natin ngayon, nasa 50 na ho sila at 60. Pero iba ho sa kanila, malusog pa rin naman. Alam niyo naman ho kasi, sanay ho sa trabaho. So makikita niyo ho yung edad ho nila 50 pataas, nagsasaka pa rin ho sila. Ang malungkot hong katotohanan, hubot-hubad na katotohanan, mga magsasaka ho natin, mga anak ho nila, kalimitan at karamihan ho, na nawawalang ganan ho na ito naman pagpatuloy ho yung mga gawain ho ng kalang ama't ninuno na yun talagang pagsasaka, lapit sa lupa. Iba ho kasi na nabighani na ho sa teknolohiya ho, naggusto nila, sila'y nasa syudad, nagtatrabaho sa opisina, hindi na ho doon sa nabibilad ng araw. Alam niyo ho, mahirap ho talaga magsasaka. Sabi ho nga natin nung araw mga boss na ito hong literally na tinatawag ho nating hampas lupa dahil ang hahampas ho ng lupa, pinipino ang lupa para lalo-lalo na pag tagtuyot. Naku, hirap ho eh. Kaya ako mga bossing, naniniwala ho ako na yun hong Coco Levy Fund. Kung ako yung tatanungin, mawalang galang lang ho, huwag kang sana sumama ang loob ng ibang magsasaka ho natin kasi inaasahan ho nila na yun ay mapupunta sa kanila. Yun hong Coco Levy Fund, yun hong panahon ni Marcos na nandyan pa ho, naka-hold ho, may order ho, di ba? Unless i-undo na talagang yun hong pera ng Supreme Court. What has been done could only be undone. Hindi na, sundin na lang ho yan. Andyan na ho yan si President Digong. So yun hong pang magsasaka. Ilang bilyones din yun mga boss. Alam nyo mga boss, kung yun, talagang ipamamahagi mo sa mga magsasaka na gusto ang iba sa amin, ba't hindi lang gawing parang CCT ang dating? Ba't hindi parang CCT na merong Pilipino Pantawid Pamilya Program? Pag ginawa ho natin yan mga boss, ang mangyayari ho kasi mawawala ho agad eh. Hindi lang ho dyan, sa bagay man nagsabi, ngayon, basta't importante napunta sa kanila kaysa naman mapunta sa mga bulsa ng ilan dyan. Hindi naman ho siguro. Ako ho'y naniniwala na yun hong bagong secretary ho ng Department of Agriculture, si Secretary Piñol, na madunong ho yan. Alam nyo ho yung sentimiento ng mga magsasaka. I'm sure na dito ho sa parting to, may mga proposal kasi na, ba't hindi nila pamahagi sa mga magsasakayan? Total sa kanila naman yan. Yung iba dyan, mga ninuno nila, nagsasaka pa rin sa nyog. Ito ho mga magsasaka ng nyog, Coco Levy Fund. So ngayon, mga boss, ang sa akin lang, mas maganda siguro kung talagang tingnan na maigi na mapakinabangan ho nila ang kalusugan ho ng mga magsasaka natin at mga kaanak ho nila. Yun hong sinasabing education kung kinakailangan. At may condition din. Kung po pwede lang ho, yan ho yung aking unsolicited advice lang kung nakikinig ho sa atin si Secretary Piñol. Na wag naman ho yung talagang baka may pangamba rin kasi syempre pag napunta sa isang institusyon magma-manage yan baka makupit ng ilan alam naman ho natin honest ho to si Secretary Piñol kaya lang kuminsan hindi natin nalalaman kung sino yung mga taong kuminsan nga anak natin hindi natin alam sa eskwelahan yung pala pasaway. Papatawag na lang tayo ng ating mga magulang. Sinusumbong tayo. Ayun pa kaya mga hindi nating anak na nagtatrabaho lang sa atin. In short, tayo'y nagbabantay lamang na yung kapakanan ng mga magsasaka ho natin nagtatandaan na 50-60. Kinakailangan ho mga boss, paalagaan na rin ho sila at mahikayat. Halimbawa, sabi nga ho natin, tumitingala ho sila sa langit pag medyo nakita nilang masama ang panahon. Ang dasalon Diyos ko po, wag sana tumama sa amin.
paano namin aanihin yung aming mga tinanim? Yung iba dyan, pinangutang namin, nagbuhos yung pawis namin, tapos mawawala lang isang iglap. Gawa nga ng sinasabing bagyo. Ganun ho eh. Minsan ho kasi naranasan ko, nag-iimbestiga ho kami ng Cocolisap that time, kung saan kami umabot sa Batangas. Meron ho kaming pinasok sa looban ho mismo, isang magsasaka, na parang ilang hektarya, parang binigyan siya ng 1 hektarya para sa kanya at siya tang kalahati, nagtatanim siya tapos hati sila nangangasiwa roon. Sabi ko, anong ginagawa mo, bossing Chong? Matanda na ho yun eh. Kaya lang, ang edad niya siguro hindi na magkalayo yung edad namin. Kaya lang sobra siguro na sa sikat ng araw, naarawan, talagang matanda ho pag ikay naaarawan eh. Makikita mo yung hirap at saka yung mga kusot ho sa kanyang noo. Gawa nga ho ng sinasabing hirap ho. Ano? So, tanong ko sa kanya, sabi niya, paano tong Cocolisap? Sabi niya, wala po kami gumagawa dyan eh. Sabi, ganun, Batangas eh. Sabi niya kami na lang ay tumitingala sa langit. At kung sana naman, pag umulan, mahugasan na lang yung mga... Kasi yung Cocolisap, dikit ho doon sa mga, dahon ng nyog. At siya mahugasan na lang yan at mawala na lang yan. Alam niyo, boss, halos maiyak ho ako nung sinabi ng magsasaka sa atin eh. Sa amin yun. Dokumentado ho yun. Hindi na ho namin tinuloy kasi dininig, parang, kumbaga, God, decided to do something. Nawala ho yung Cocolisap not because of the intervention na sinasabing si Kiko Pangilinan. Alang nagawa yan? Sus Maria Josep, kalokohan. Mga injection sa puno. Yung mga huhugas-hugasin na mga, mga sabon-sabon na kalokohan, yung mga putok sa buhong, mga invention daw nila. Tapos sinasabi, Cocolisap kaya nanalo pagka-senador. Come on, give me a break, Kiko Pangilinan. I'm sorry but I'm gonna tell the truth. Totoo niyan, dahil ho sa pagdinig ng Diyos, doon ho sa mga pong may kapal, doon ho sa mga kawawang magsasaka, dininig ho yung kanilang kahilingan, wag po sana. Umulan nga, isang bagyo lang, nawala lahat yung Cocolisap. See that? There is God. That's the reason why. Kaya yung iba, come on, give me a break. Kaya sa atin lang ho, alagaan ho natin, bigyan ho natin pugay ang mga magsasaka. Pag tuwing dumadaan ho tayo sa mga probinsya at nakikita ho natin yung mga green na mga tanim dyan, yung mga puno dyan, yung mga palay dyan, at yung anong mga palayan dyan, makikita mo, kamay ho na mga nagpapawis dyan. Hindi ho doon sa mga puro sat-sat. Tayo sa probinsya, dito sa syudad, panahon naman na kuminsan isipin ho natin sila. Kaya nga ho, buisit ho ako nung sa, sino ba yun? Mendoza. Putok sa buho ngayon. Anong ginawa? May kaso sa ombudsman. Tatandaan nyo ho noon the time, Abril, isa halip na bigas ang hinihingi, bala. Mga putok sa buho, sapatusin ko yung tralalala. Kaya pag sinabi ho magsasaka, dikit sa puso ko ho yan eh. Kaya lamang ho, sinasabi ho natin, mga boss, alagaan ho natin sila. Bigyan ho natin sila ng pugay. Kaya sa lahat ho kayo mga magsasaka dyan, kamong nga magpamati sa ako diha sa Mindanao, mga natanom diha ng mga unsa mga palayo, unsa mga gulay-gulay diha. O dito sa Luzon, saan man kayo. Saan man ho mga magsasakang abot ho na aming broadcast. At yung mga anak na magsasaka, yung iba sa kanila DH, yung iba sa kanila OFW, iba sa kanila dito sa Maynila na mamasukan ho bilang kasambahay. Saludo ho kami sa angkan ho ninyo, sa mga, sabihin ho natin, ama ninyo, na kayo nagpapakandahirap. Yung iba ho kasing story dyan, sad stories to hear, na nagtatrabaho sa Maynila, kasambahay, para lamang makabili ng kung ano yung mga, sabihin ho natin, yun naman, mga similya na dapat itatanim, o kuminsan, fertilizer sa kanilang malit na sakahan lamang. Yun ang totoong istorya. And I'm sure alam ho to ni Digong, and I'm sure alam ho to ng bagong Secretary of Agriculture, Manny Piñol. Oy, mamaya gusto niyo na ho ba mapanood ho yung aming interview? Video ho to tandaan, kahapon lang ho to. Dami ho talaga nagbigay ho agad ng sabi ho dito, Nel Ocasio. Hindi po kasi profitable ang farming, lalo na po sa amin sa Nueva Ecija. Halos hindi naambunan ng new technologies from the government. Sa bagong gobyerno, asahan niyo ho, makikita niyo ho yan. And sabi ho rito sa Twitter, si Marilyn, tama po, dapat talaga bigay ng magsasaka ng lupa na sinasaka nila. And then iba naman, maayong buntag Sir Ben sa Okinawa, Taiwan, sa Okinawa, Japan, I'm sorry. Sa hotel, gandang umaga sir.
Itong programang Best at Tunay na Walang Kinikilingan from Davao po. And si Jing Talones, good morning, praise God, may bitang, kompletong araw namin, thank you. And then good morning, ready a cup of coffee from Bahrain. Okay, chew me, your desktop, laptop, mobile phone, in your tablet, and Bitag Live in the morning. It's 16 after 10. Ang dami ho nagtatanong, ba't gano'n na lang kalakas ang loob ni President Duterte? Naalapakundangan, talagang binigkas o talagang sinabi niyo, hindi lang ho 3 kundi 5. Anong pruweba meron siya? Ayun na nga ho, hindi ho kapareho ng ibang mga dating naging presidente. Huwag niyo isama si President Fidel Ramos na yung intelligence fund, hindi ho ginamit na intelihenteng paggamit ng intelligence fund. Meron ho mga bobo. Bobo ang paggamit ng intelligence fund na mga bobong nakaupo noon. Wala na ho kung sasabihin kasi baka sabihin nagbabasyo tayo eh. Kaya kung gagamit ka ng intelligence fund, intelihente ka. Ito ho si President Digong, intelihente ho to. Naintindihan niya ho kung anong kasaysayan at ito hong saysay ng pagiging ito'y paggamit ng intelligence community. Intelligence community doesn't only come in sa Philippine National Police. There's intelligence community sa military. Meron ho sa NSA, National Security Advisor, National Intelligence NICA, and meron ho tayong intelligence IG group sa PNP. Meron ho sa NBI at marami pa hong iba. So that's the intelligence community. Repository ho yan ng intel. Ngayon, pag-usapan ho natin, hindi ho ba yung tanong ho natin kanina, watch carefully what I said na sabi ho kay tanong natin, wala ho nagtanong din sa media, yan ba isa sa mga compromise o pakikipagtawaran nitong mga drug lords na sa takot na titigukin sila, may bibilang ang kanilang araw, kung hindi kayo titino dyan sa loob ng sinasabing National Believed Resort, National Believed Prison pala, nandyan kayo, lahat na kalokohan ang pinaggagawa ninyo dyan, na kunyari meron dyan ngayon senadora na Sus Maria, why, Delilah, senador na ngayon, mapapasok ka kunyari, tinitira mga kubol, kay President Digong sinabi, magtarong mo diha, adto ko diha, naku, lahat kayo tumba. Walang tatayo. Yun ang warning. So, hindi nakakulangot pa ho yung mga big time dyan sa kulungan. Saan ba yung sinasabi ng mga drug lords na malalaki? Hindi ba nandyan sa National Believed Prison? Ngayon, part of the compromise sa pakipagtawaran, extracting information. They became the informant sa loob ng bilangguan na ikay ay magsasalita. Kasi pag hindi, pipit-pitin namin ng baya, hindi pala kasama yun. Sorry, nandulas ako. So, bago ka pa man mapunta sa sinasabing alikabok, hindi pala kasama yun. Ngayon, kakanta ka na. Kumanta ka ngayon, di ba? What do you wanna sing? Huh? You wanna sing something? Trio. Kaya ba natin ang kanta? Itong kanta nila sa loob ng bilangguan ng sila'y tinatanong. Kaya, ito na, ang sasus Mario Joseph. Sa totoo, bossing, kung nagtataka ho kayo, tanong ho natin kay Gerald De La Rosa kanina, paano yun nakuha? Was there any compromise or plea bargain for that matter? Now, give me names! Or else! Sabi ho ni Gerald De La Rosa, alam mo po, protektahan mo pag ikay informante na. Ang isang drug lord ba pwede maging informant? Naturalmente. Di ba sa mga CIA, FBI, magugulat ka na lang. Ito yung killer tapos all of a sudden huhulihin ng mga polis. Biglang darating yung mga, you can't touch this. Sa Twitter, eto ho yung mga respond ho nila. Dati dami-daming angal, puro malilit na isda daw nahuhuli ngayon, malalaki. Nahuli question pa rin nila. Sus, sabi ng isa sa Twitter. Si Asano, Nelita, panahon na po magbayad ng managot ng mga masasamang tao sa Pinas. Sabi ho nila, Sir, yung pong, itong isa, itong taxi driver sa airport, pwede bang pagsabihan ni tatay? Kay Rafi lang po ang katapat niyan eh. Baka mahambalos ni Tool Rafi yung taxi driver na yan kung sino man yung abusado na yan. Wag na parating kay Digong.
Pati ba naman to sinusumbong kay Digong? Presidente na si President Digong, wag na. Okay, Erickson, correct. Salute to Sir Bato, to Tulfo Brothers. Thank you. Sabi ho ni Roll, diyan ang DNR pabayaan anong bundok pag, naku, Mariosep, ano ba to? Tingin kasi nila si President Digong, ganun lang, manililit nila. That's what I think. Intelligence community, sabi ho sa Twitter, sa government at rebelde o kalaban ng gobyerno, sakop nila lahat yan. Intel, pati sa kalaban, pati doon sa mga makakaliwa. Tama lang, bigyan ng credit ng pagsugpo ng droga, lalo na sa hanin kapulisan na dawit din. Si Mari sa Twitter ho to, ay sathado talaga ako sa mga sagot ni Chief De La Rosa. Tama yung respeto at sarili upang respetuhin din. Respeto is, sabi ho, it should be earned, hindi dinedemand. Si Taj, President Digong was able to provide a picture of David Bangayan and Senate rice smuggler. Reliably info ni Duterte. Presidente na ngayon, President Duterte. Kasi respetado. Pugay is acknowledging. Tama po ba, sir? Yes, Pugay. Twitter, si Rana Oceana. Kudos to him, Sir Ben. Chief with the big balls. Not literally, meaning with courage. Sige, pag-uusapan ho natin mga boss, kung gusto niyo mapanood ho, yung tanong natin kanina mga boss, may mga tricky question ho na hindi naman ho na talagang sabi ko naman kay General De La Rosa, if you don't feel comfortable answering my question, it's okay. Wala naman ho siya sinabi, no, okay. Si General De La Rosa is a funny guy. Kausap po namin kahapon. And we talk about some other things na we talk about law, crime prevention infrastructure. Very, ho siya he's all ear listening doon sa pagkwentuhan ho namin. We talked about Central Communication System and Tactical Operations Center when it's come to police response, which basically sinishare ko lang ho yung sa US. And we also talk about yung mga snap shooting. Snap shooting is something na ginagamit ho sa Vallejo Police, California pag ikay nalagay sa alanganin. So, it's called Shooting from the Hips. Kaya may title ho tayong segment. Gusto niyo makita yung Shoot from the Hips? Yung title, yung yung Shoot from the Hips. Kaya ba? Ito ho, sabi ko kay General De La Rosa, gusto mo ba pag may nagturo sa iyo? Sabi niya, kahit sinong, kung sino sa police na gusto lang, kung may magtuturo, di ituturo namin. Kasi in snap shooting, mga bossing, we learned this from Vallejo Police. Na kung ikay nalagay sa alanganin, it's only 1 arm length. You can pick your gun and draw from the hips. Hindi ho yung estilo ng cowboy na sinabi ni General De La Rosa. You want to see that? This is very quick. Are you ready? Ito ho yung estilo ho ng snap shooting or quick draw. Pero hindi ho western to. But you have to snap on the left or on the side. Depende ho kung saan ang target mo. And it must have the distance only with 1 arm's length. Okay, we'll watch this. This is very quick. Let's go. Ayan ho. That's a shooting from the hips. Sabi ko kay General De La Rosa, would you want me to, parang hindi naman, gusto mo ba pag may nagturo sa mga police, okay lang siya? Kung meron ba naman nagturo? You wanna see it again? Okay, let's be quick. When you want us to watch this, can we do it again? One more time? Triple tap ho yan. Body, head. Yun ang ibig sabihin noon. It's shooting only an arm length doon sa holster. But you make sure you have to step to the left para wag kang tamaan ng kung sakaling rushing to you and your target's still there. You want to shoot it again? Want to see it again? Sakaling pinakikinggan nyo lang ho kami, it's important that you have to follow us sa aming YouTube channel, Bitag Official, to watch this. You want to watch this and perfect this? It's okay. If you want to learn, kung may mga pulis ho na katsokaran ho natin wanting to learn this, I can teach more. Okay? This is one style. Tirahin na natin dito. Okay? One more time. Okay? Kaya pa ba? Hindi na? You slide to the right or you slide to the left and then do a quick from the 1 inch from the holster and then do a double tap, body, and then fatal shot to the head. End of story. That's it.
Napag-usapan I did not say tuturuan ko sila, but I said there are some people sa FBI ginamit ho rin yan. You know, that's only good pag ikay kaya ho ako laging naka-jacket. Kasi sabihin, ang yabang naman lagi naka-blazer. Because that's the only way for you to conceal yung iyong gun, which is hammerless, compact, caliber 40. No, it's not Glock, Smith & Wesson. But it's a semi-auto, but it have to be quick, and it's a very good gun. One of these days, magpapalabas ho kami ng mga, profiling and then doing all these, each and every guns, why are they made that way? Only for gun enthusiasts, exclusive ho yan sa Pitaglan. 10:42, let's talk about this. Alam niyo, boss, etong mga dayuhan ho talaga nagbebenta ng droga sa Pilipinas, mga putok sa buho to, dapat dito tinatadyakan sa lalamunan. Hindi na ho, tadyakan sa lalamunan. Binibitay ho silang 2 beses eh. Sabi nga ni President Duterte, hindi lang isang bitay, 2 beses, siguraduhin kung nangisay, labas ng dila. Yung mga hindi na sila nangingisay, ibig sabihin, tuloy-tuloy na yun. Yun ho yung mga nagbebenta ng droga, tulad nito hong nahuli sa Paranaque. Can you imagine 3 Taiwanese po? Itong mga iho de pulburon. Iho de pulburon! Iho de pulburon! Ano hong ginawa nito? 1 bilyong mahigit mga piso. Halaga ho ng shabu. Nasa bato. Way to go! Yan hong, that's the intel. That's the intel in action. Eh bakit hindi nahuli? Ang tagal-tagal na pala niyang mga putok sa buho diyan sa may Paranaque. Diyan ho sa BF Homes. Can you imagine that? And then silently, it's only now. Eh nasaan yung mga intel? Kasi may hawak ng intel noon sa kataas-taasan sa palasyo. Bobo! Hindi niya inaintindihan kung anong ibig. He doesn't have the intelligence to know the meaning of intelligence. You need to be intelligent to know the meaning of intelligence. But when somebody doesn't have the intelligence, well, definitely he'll not understand what the meaning of intelligence. Fund. Ang intelligence fund kasi, it's intended for intelligence community. Oh, para ho talaga to serve the interest of the president, and not only para dito ho laban ho sa mga droga, criminal elements. Get it? Sabi ho ng isa, hindi lang naman yung intelligence community, hindi lang yung sa mga intelligence community, maging kasama rin dyan, pati doon sa sinasabing makakaliwa, yung mga kalaban, nagbibigay din ng intel. Tama nga naman. Sa Twitter, sabi ho ng ni Jingit, kaya dito ho muna tayo. Ito, happy to know na nakiayon, lalamunan nyo sir, naghintay po kami sa YouTube mamaya. Sabi ko ho kasi kahapon sa primetime Bitag Boss, na nangangati ng lalamunan ko. I thought I was gonna have a flu, and thank God, I took this good medicine na kaya medyo dito ho tayo ngayon. So anyway, yun ho, balikan ho natin dito, boss, itong mga Taiwanese na to. Etong mga Chinese na to, na nagbebenta ng droga sa Pilipinas, kahit sinong dayuhan binibitay dapat yan eh. Ginagawa ho nila yan sa China, kahit sa mga Pilipino, kahit sa ibang bansa, para to send fear. You know, fear of the law, because they don't fear God. Fear of our laws. Fear of our laws is the beginning of wisdom. Borrowing that from the Bible, and the Bible says, fear of the law, or fear of God is the beginning of wisdom, God Almighty. But if the scumbag, lowlifes, they don't fear God, so who they fear? You have to speak the language. Fear the law of man. I mean, if you're savage, you're a beast, the law will be applied to you the same way the savage and the beast. Kung ikay brusko, siraulong, sangganong, potok sa buho, natamaan ka na sana ng kulog at kidlat, dire-diretso na. And dapat sa'yo, ganun na rin. Kikital ka ng buhay. Sisira ka ng buhay sa pamamagitan ng droga. Ganun din dapat sa'yo. Ikay tinutuldukan, binibitay na 2 beses. Para mangisay ka na dyan, kahit ang luwa ng dila mo, second bitay uli, 2 uli, bitayin uli. Kung sakaling hindi na nangisay, ibig sabihin, okay na yun. End of story na. Kakabwisit, hindi ho ba? For all these times, I'm sure na marami pa ho dyan. Kaya yung mga ibang mga Chinese na mga, hindi naman ho natin binabansagan. We're not here being, we're not being a racist. Hindi lang naman ho Chinese, Nigerian.
Sila ho yung mga drug courier. Gumagamit ng mga Filipino ho dito, ng mga Filipino natin. Pinagsasamantalahan ng kasalatan, kahirapan sa salapi, kaya sumusugal naman yung ibang mga kababayan ho natin, which is not also an excuse ang kahirapan. Itong mga putok sa buhong pareho nito, hindi mo magawa sa Taiwan, dito mo gagawin sa Pilipinas. Sabi, putok sa buho ka, hindi ka lang dapat, ha? Pati the junior mo, binibitay eh. Para parang ito hong dapat ganitong mga kasuklam-suklam na gawain. Sinong hindi magagalit? Ikaw ba hindi ka nagagalit? Kayong nakikinig sa akin, hindi ba ka nagagalit? You treat me! There's such thing as, with impunity, walang pakundangan, isusuka mo eh. Yun hong ibig kong sabihin. Kapareho nitong nahuli ng mga Taiwanese na to, dapat binubuhusan to ng, kumukulong tubig na lang. Sa panaginip ko lang yun, hindi sa totoong buhay. Kasi may, you're innocent until proven guilty in the court of law. But once innocent ka ba, nasa loob ka ng bahay mo na may mga lutuan kang putok sa buho ka. Tapos, Chino ka, Taiwanese kang, hinayupak, mga iho de pulburon ka, iho de kabron, iho de puto. May iho de pulburon, may iho de puto. Puto ha? Puto. Puto kutsinta. Sige nga. Lahat na mura, gagamitin mo rito sa mga ewan. Kaya inahuli. Way to go! Palakpakan! Palakpakan ng mga law enforcers ngayon. Yan! Tirahin nyo pa! Maghanap pa kayo! Sige, huwag niyong tigilan. Ubusin nyo! Hindi lang dyan. Pag nanglaban, tirahin nyo agad! Tirahin nyo! Ayun, bumunot! Sige, tirahin mo yan. Ganyan. Pag may bumunot, ha? Ano binunot? Boss, panyo. Huwag mo paputukan. Boss, bumunot! Bumunot! Relax ka. Tingnan mo muna kung saan. Bumunot, boss, pero tinutok sa kanya. No. Isang putok. Diyan. Bumunot. Ayun. Bumunot ulit, boss. Isa. Tumayo. Isang putok. Sa noo. Nagpakamatay. Nagpatiwakal. Ibang usapan yun. Okay. Sabi ni John Bato, alangan ba naman sa rules of engagement, Ben? Pag nakita mo yung mga putok sa buhong bumunot ng baril, kanino niya itututok? Sa sentido niya o sa iyo? Naturalmente. Alangan ba nasabi daw ni President Duterte? Siyempre, hindi bumunot ng baril yan para itutok sa ulo niya, kundi itututok doon sa taong sa harap niya. O sino yung sa harap niya? Pulis natin, di ba? O edi, alam niyo na, yun ang rules of engagement. Anyway, yan ho eh. Pero ako, mga bossing, ako, seriously, we really need to send a signal. Kinakailangan ho rito mensaheng matindi ho talaga para doon sa mga nagbebenta ng droga, lalo-lalo na kapag ikay dayuhan. I love to see yung estilo ho ng sample ni President, the Ferdinand Marcos, the late President Marcos, na tatay ni Bongbong Marcos, si Lim Seng, ni firing squad sa Luneta. Natatandaan nyo yun? Saan ba pinahiring squad yung putok sa buho na? I don't know, because I was only in my, elementary, high school ko lang. O firing squad yung kumag na yun. Ewan ko saan ang alikabok na ata yung hinayupak na yun. Bakit? Ang dami hong mga nasira doon, heroin eh. Sinampulan siya. Di ba? Dapat ganyan. Pag ikay hindi Pilipino at gumawa ka, hindi lang 2 bitay, 4 na bitay. Para wala ng ulo mo dyan. Pag ikay Pinoy at nagbenta, 1 bitay pa plus another one to make sure na dead ball ka. Pag ikay dayuhan, sobra-sobra, ganyan, 4 na bitay, 4 na beses. Ganun dapat. Para makita, tapos sinasabi ng iba, ba't hindi televised? Easy, bossing, bawal yun. May human rights, baka sumigaw. Brutal daw yun. Naniniwala ba karon? Sabi nga ng human rights eh. Yung iba dyan, rules of engagement. Sabagay, hayaan na natin sila dyan. Kasi kung walang human rights, baka kung may animal rights nga human pa kala. Yung nga lang, yung human, hindi ho sa victim, sa suspect. Easy, boss. So, yan ho ang sinasabi ho natin, mga boss. Yes, nasabi naman ho ni General Batoran yan, ganoon din ho sa amin na hindi ho sinama kasi lumabas na ho sa TV na may mga pangalan pang maglalabasan, 35 more. As a matter of fact,
Sabi nga ho nito, ito hong balikan ho natin sinabi ho ni President Digong kay General Bato. Yung mga chief of police dyan na i-assign sa mga mayor, kinakailangan yung mga mayor pahirapan sila ng kanilang chief of police, lalo na yung mga mayor na sangkot sa likod ng sinasabing droga sa kanilang lugar, na kung maaari, yung titigok mismo, yung papatay mismo, yung chief of police. Pag napatunayan sila ng droga at ng laban. Get it? Kaya kayo mga mayor sa probinsya, mga potok sa buho kayo, you have the big balls as big as basketballs. Kukuyos yan, magiging jackstone balls. Mga iho de puto rin kayo. Marami ho mga story na ganyan, ha, mga mayors sa Visayas, sa Mindanao. Ay, sos, Mariosep, kalat ho dyan. Pag sinampulan ho yan, naku, Mariosep, masarap ho siguro parang gano'n yung mga balita na mayor na isangkot sa droga ng laban, patay. Sus, sarap balita noon. Kung gobernador, sangkot sa droga, patay ng laban. Congressman, sangkot sa droga, patay. Iiyak si Lolong yan. Yan ba si Lelong? Si kapatid ni Lolong. Pakita mo naman ng picture po sa likay. Kung kayo yung nakikinig sa radyo, yan ho yung sinasabing love cry ng crocodile. Patingin nga. Bakit may kulay yellow? Naka-apron ba yung buhay? Ngayon lang okay, tiyan ng buhaya, kulay dilaw. Nakatago nang yun. Pwede ba, direct, kulayan mo ng konting pula na yung buhaya ngayon? Kasi marami na sa kanilang pula. Yung sa tiyan na lang yung nakatago. Dapat yan, pagbarungin mo nga yan. Ito ho, question, sabi ho ng isang kongresista, kilala ko si Toby Chanco. Si Toby Chanco, boss, he's a friend of mine. and I love this guy. He says, no work, no pay para doon sa mga kongresista na laging absent. Sagot naman ho ni Ping Lacson sa Senate, bakit mo gagawin yan? Ano palagay mo? Arawan tayo ng sweldo natin? Bakit kinakailang isubject natin ang sinasabing no work, no pay? Kongresista yan. Hilala ng taong bayan. Sabi niya, palagay ko naman siguro masyadong nakakahiya naman yan, Toby, sa posisyon natin na inelect tayong opisyal. Alam mo, Senator Pampilo Lacson, you're a good guy. I know that you're a good guy. But, sana lahat ng mga congressman o sabihin natin senador, kapareho ng prinsipyo mo, Ping Lacson. Ang problema, maraming mga putok sa buhong walang hiya na mga kongresista. Hinalal sila ng taong bayan, but there's such thing as dereliction of duty and abandonment of their post. During the process, kaya hindi makomple-kompletong quorum na yan sa Kongreso kasi yung mga putok sa buho na yan, hindi sila natitinag kahit natanggalan mo ng sweldo yung mga yan. Alam niyo bakit? Pork barrel. Wala nang pork barrel, di ba? Alam nila, busy sila doon sa kanilang syudad, sa kanilang baluarte, na hinahanap, ano pumasok na proyekto sa atin? Sa DPWH, mayroon ba? Sa Department of Agriculture, mayroon na ba? Ano pa mga proyektong papasok dito? Lahat ng mga kontratista, wag mong sa atin. So, kung sakaling papasok dito yan, pahirapan. Kailangan lumuhod yan sa atin, lumuhod. Sasabihin ng iba, boss, paano? Kumare, bilhin mo na lang yan tayo na. Kapatid kong ilalagay ko dyan. Hindi mga asawa kong ilalagay ko dyan. Sila na mismo. So, wala nga pork barrel, but they know where the projects are, such as DPWH, mga semento, Isal Calzada, Department of Agriculture, Farm to Market Road, and many more na nandoon ho, alam nila, bilyones. So sila, nandoon. Kaya hindi pumapasok ho eh. Kaya ako naniniwala, Senator Ping Lacson, I know you're a good guy. I know that you're a principled lawmaker, but not all of the lawmakers in the Philippines are like you. Some of them are lowlives and scumbag. I'm sorry. Yung iba ngayon, kunyari, ayon-ayon sila eh. So, ang dami ng mga mukha niya. Ng mga mukha, namamaga ng mga mukha nila sa microphone at ng mga laway nagtatalsikan. Do you think napapabilib niyo si Bitag? Dilaw kayo dati eh. Ang ugali ninyo, kung makalait kayo doon sa partido ni Digong, kay si Digong, lalaitin ninyo ngayon, nagtalo na kayo. Kakapal na mga nyo, mga iho de puto kayo eh. Iho de puto. Puto kochinta. I didn't say anything. Alright? Let me just say that. Alam nyo, kaya ako ho naniniwala, kahit na ho sasabihin ni Toby Chanco, we're very good intention, that no work, no pay para sa mga kongresista,
na hindi pumapasok. Ang sabi naman ni Central Action, nakakahiya naman yan. Hinalal ng taong bayan yan. Pagkatapos, para namang binabastos natin. Senator Ping, I think you're right and I also think you're wrong. You know why you're wrong? Because not all of them are principled, lawmakers like you. Understand? And ikaw kasi, Ping, Senator Ping, you know the meaning of respect. You know the meaning of acceptability. You know the meaning of integrity. You know the meaning of credibility. Once you have that respect, acceptability, integrity, and credibility, then, that changes the whole picture. Dito ho kasi sa mga kongresista na to, sabi ko, well-meaning din to si Toby Chango para sabihin, no work, no pay. Pagtatawanan lang nila, magkano bang sweldo ng kongresista? Ala pang 100. Magkano kinikita nila doon sa mga sinasabing kontraktor na pinapasok nila, nakikialam sa mga proyekto, lalo na ngayon medyo pahirapan. Kung may pork barrel pa, wala naman siguro pork barrel, anong gagawin yan? Mga proyektong papasok sa probinsya, sila makikialam. Yung mga kontratista, kinakailan sila. Relampagos, nakikinig ka ba sa Bohol? Anong say mo? I name names. Do you wanna respond to me? You wanna respond to me? Relampagos sa Bohol. Please stand up. Please stand up. Just enjoy my time. May laman ho ang aking mga sinasabi kung kayo'y tinatamaan. I don't